Amen. Yung po nasa labas, pwede nyo niya ako pumasok. Dahil po yung bangka po natin ay tagilid. Okay po? Tunay po mabuti ang Lord sa bawat buhay natin. Kasi yung nasilayan mo ang umaga, na kumpleto ka, wala kang nararamdaman, ay isang pagpapala na po. Amen po ba? Amen. Sa mundo natin, masyado ng magulo, no? Pag nanonood tayo ng balita, yung isip natin, hindi natin alam kung sino yung papaligan natin eh. Yung balita na may namamaril, yung balita na lumilindol, maraming napipinsala, kaya gulo ng mundo. Pero alam niyo po ba, kung bakit tayo narito, binigyan tayo ng Lord para ipanalangin yung mga bagay na nangyayari sa mundo. Nandito tayo para yung mga nangyayari na yan, paubayan natin sa Lord. Although hindi natin yung naranasan, kasi kung nandun tayo sa lugar na yun, siguro hindi tayo makapag-pray. Kung nasira yung bahay natin, diba? Kasi magulo yung kaisipan natin. Pero alam niyo po, bilang isang Kristiyano, bilang isang tao, may nabasa akong quote, sabi niya, focus on growing, not increasing. Speak louder than word. Alam mo po, napaka-ganda ng mensahe ng Lord sa umagang to. Dahil gusto niya mag-focus ka kung ano yung pinapopokus sa'yo ng Lord. Kung ano yung plano ng Lord sa buhay mo. Focus ka doon. Kahit anong nangyari. Huwag kang magpapa-impress sa kanila kasi alam mo, kahit gaano makagaling, kahit gaano makabuti, kahit 100% yung ginawa mo, nagkamali ka ng isang tuldok. Nakikita. Diba? Kasi yung kaisipan ng tao, hindi kaisipan ng Diyos eh. Kung baga sa isang naririnig natin lagi, yung bond paper na nalagyan ng tinta ng ballpen, yung tinta ng ballpen ang nakikita. Tama po ba? Tama. Kasi yung mundo natin, pagulo na ng pagulo. Kaya ang gagawin po natin, stay growing po tayo. Ipakita natin bilang isang Kristiyano, hindi man tayo nagsasalita, pero yung gawa natin nagsasalita para sa atin. Diba? Kasi sabi doon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, patay. Kaya sa umagang to, ipakita mo na ikaw yung nilalang ng Lord na karapat-dapat na siya ay sambahin, siya ay papurihan, siya ay parangan, siya yung karapat-dapat na ikinin natin sa Lord yung lahat ng papuri. Kasi yung araw na mayroon ka ngayon na hindi mo araw bukas. Yung araw na mayroon ka ngayon, hindi mangyayari bukas. Diba? Kung anong tinatamasa mo ngayon, baka isang araw wala na yan sa'yo. Kaya habang may pagkakataon, kapatid, habang may pagkakataon, ibigay natin sa Lord ang lahat. Yung pagsamba mo sa Panginoon, kung pumapalakpak ka ganito lang, taas mo na. Kung tumatalong ka ng ganito lang, tumalon ka na. Diba? Kung tumataas ka ng kamay para sumamba, itaas mo na. Kasi ang sarap mag-inat. Ang hirap kayang nakahiga ka na nag-iinat. Diba? Alam niyo po, napakabuti ng Lord sa buhay natin. Kung hindi mo yan na-appreciate ngayon, mag-isip ka. Kasi yung meron ka ngayon, grabe, napakabiyaya ng Lord. Totoo nga mabuti. Walang halong biro, napakabuti ng Lord talaga. Kasi yung magdamag kang walang tulog, pero binigyan ka pa ng Lord ng lakas. Yung magdamag
Nawa sa umagang to, pagsasamba tayo sa Lord, ibigay mo yung 100% na pagsamba. Kasi ito yung araw na ginawa ng Diyos para sa kahitla, sa pulihan siya, at ibigay lahat ng mga nagkaibigay tayo sa pusin ko. Hallelujah! At lahat ay tumayo at isasamba sa Lord. Hallelujah. Tuloy natin ang samba sa ating Diyos. Dahil siya na lang talaga ang ating maaasahan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sabi ng parang glory, tuloy na. Hallelujah. Hallelujah. Sa'yo ang pagpuli. Sa'yo ang pagpapamuli mo. Dahil ito ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na dakila at pagkailanman.
Espiritu, Panginoon. Na wala kami magagawa, Panginoon, sa Panginoon ka sa lugar na ito. Patuloy mo ibuwas ang kapuspusan ng isa Espiritu, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Na walang lalabas na kaluluwa sa lugar na ito na hindi ko nagpapala, Panginoon. Nakikita niyo po yung pangangailangan ng bawat isa na darating sa lugar na ito, Panginoon. Nagas kayo. Yung mga may sakit, yung mga may karamdaman, Panginoon. Yung mga nabibigatan, naguguluhan, yung mga taong mayroong mabigat sa kanila. Yung wala akong hindi pang ikaw sa Diyos. Ikaw ang mag-usap sa lugar na ito. Mula pa noon, siya pasimula ng gawain nito. Noong namunan, ikaw ang nagtagay. At ikaw rin ang patuloy na magtutos sa ikaw, Panginoon. Sa iyo kami nabas. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa kalungkasan, sa lahat ng bagay, Panginoon, na gagawin mo ngayong umaga sa buhay namin lahat na namin. Pinagpulit ka namin at nawa, Panginoon. Patuloy ka pa namin makilala sa mas malalim na kaparaanan, Panginoon. Sa mga lingkod mo na tinatayo, sa buong worship team, Panginoon, kasama ang lahat. Salamat, Panginoon, sa mga buhay nila na pinagagamit sa iyo. Patuloy mo silang iyon, Lord. Patuloy na magamit ang kanilang mga kama, kanilang galing, ang kanilang talent, Panginoon, sa ikalaran na ito. Kaya, Panginoon, ang mga lingkod na tagapagsalita namin sa umaga nito. Panginoon, pinanayon mo siya. Hindi mo siya, Panginoon. Patuloy kang mag-usap sa mga puso namin, Panginoon. Patuloy mo kami natagpuan. Itil mo, Panginoon, ang bawat detalye sa buhay namin. Ikaw po ang mga kapangyarihan ng Diyos na kayang magbago ng buhay. Wala po kami pagkakawa. Panginoon, amin lang ang nasalangit. Minsan pa, itinideklara namin ang katagumpayan ng iyong gawain. Sapagkat ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ng aming Panginoon Purihin ang Panginoon. Patuloy natin sa Panginoon. Sapagkat ang purihin ng ating kapalaran ito. Nasa dami niya sa ating natin. Diyos,
Tunay nga pong mabuti ang Lord. Ganun ba mang hindi tayo makaupo, upo-upo, kahit masakit na po yan, basta papuri sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Tunay nga pong mabuti ang Lord. Dahil dinadaan tayo ng Lord sa masiglang buhay. Amen? Amen. Tunay nga pong mabuti ang Lord dahil yung mga kausay po mamaya, naiingin po kayo. After the service po. Sa umagang to, hindi ko na po tatagalin dahil lahat po pinagpala ng Lord. At iyayahan po natin ang kanyang lingkod. Pastor Albert po. Sabing pagkakaloob, ihanda po natin ang ating mga puso at ating mga isipan at pagkakaloob. Meron lang isang talata na ating babanggitin. Sabi po sa awit 24 verse 1, "The earth is the Lord and everything in it." Kaya lahat ng bagay sa Kanya nagmula. Kaya yung ating tinatakinig, hindi po atin yan. Pahawakan po ng Diyos. Maging mahusay po tayong katiwala sa pinagkatiwala ng Diyos. Maging ito ay talento, anumang regalo ng Diyos sa atin, anumang bagay, material, pinansyal, lahat yan sa Kanya. Kaya tayo po ay magbabalik lang. Lahat ng ating tinatakinig ngayon, hindi po atin yan. Tayo po ay maging mahusay lang nakatiwala. Good steward ng Panginoon. Kaya habang tayo iisipin natin ang ating pagbibigay, ang ating pagbabalik ay isang paglilingkod. It is a worship. Worship is a lifestyle. Yung pagbibigay ng pagbabalik natin ang ating mga handog, ang ating mga po, yung pagbabalik lang po ng pag-ibig at pagmamahal natin at ating pagsulod sa ating buhay ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hilingan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay manalangin sa ating pagkakaloob para sa ating Diyos sa buhay. Aming Diyos kabuhay, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na kami ay inyong pinagkatiwalaan ng lahat ng bagay. Kaya sa oras na ito, kami po ay nagbabalik lang ng aming pagmamahal at ito ay pagsunod sa inyong dakilang kalooban. Kaya Lord, kayo po ang may taas, kayo po ang maluwalhati at madakila sa aming pagbabalik na aming may pagkakaloob para sa inyo. Sa inyo po namin ibinabalikan lahat ng papuri para ngalan at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen po? Amen. So sa mga sandali po ito, hayaan po natin na makapagpasalamat sa Panginoon ng isa sa ating mga nanay. Amen, Nay? Nanay MC. Nanay MC, yes po. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam mo,
pinagalingan ng Diyos. Tapos, hindi ako nakalakad. Nagkaroon ng nana ang aking tuhod. Pinagalingan pa rin ako ng Diyos. Last week, bumalik ang cancer ko. Mulit, pinagaling ng Diyos sa kabila ng nakamigo ako pagkukulang sa Kanya. Lahat pinuprovide ng Panginoon. Financial, lahat. Kaya, tayo na nagkaroon ng problema, huwag tayo mawala ng pag-asa, tumawag lang tayo sa Kanya. Hindi po siya talaga nagkukulang sa atin. Basta lagi po tayo ng tawa dahil lahat naman tayo magkakasala eh. Lahat tayo magkakamali. Mahirap tayo ng tawad at humingi pa ng bago. Kaya, mapalad tayo dahil magkaroon tayo ng ganitong church na binubulit gusto at natin siya. Walang salita na masabi ko sa kanila kasi napakabuti na sila ang ginamit ng Panginoon upang magkaroon tayo ng Diyos. Kaya, humihin ko. Salamat po, Nay. Alam niyo po si Nanay Elsie, isa yan sa talagang mga nauna sa Glorious Covenant Ministry. Ang ating pong church na nandito pa sa baba, umakyat dito, maiksi pa to, nandito na din siya. Ngayon, alam niyo po, patuloy, kagaya ng nabanggit niya, patuloy lang po tayo sa paglilingkod, patuloy tayo sa ating pananampalataya. Hayaan natin na kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen. Tayo po lahat ito ngayon, bigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa mapagpalang umaga po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 6. Ito po ang sinasabi. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihan. Purihin po ang salita ng Diyos at niniwalkan po natin ang lingkod ng Panginoon na magbabahagi sa Kanyang salita, Pastor Bernard Lainez. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, umpisa pa lang hanggang ngayon. Panginoon, hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, hallelujah. Oh, glory to you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Despite sa mga nagaganap at nangyayari sa aming kapaligiran, sa aming buhay, Panginoon, tapat ka sa amin. Kami po ay patuloy mo ginagabayan, iginagay mo kami upang makatapos kami sa buhay na ito. Alam po namin, Panginoon, nakasama ka namin. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iwan. Kaya ikaw ang nararapat na purihin at sambahin. Ikaw ang nararapat na pasalamatan. Panginoon, kulang ang aming sasabihin, kulang ang aming lakas, kulang ang aming talino para papurihan ka, Panginoon. Subalit sa tulong ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, kami ay nandito upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa oras ng daling ito, Panginoon, hinihiling po namin, O Diyos, na mabuksan ang aming buong pagkatao, Panginoon, ang aming buong buhay, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon,
upang ito po, Panginoon, ay maialay namin sa iyong karunod sa iyong Panginoon. Kaya sa oras sandaling ito, Panginoon, ako nalingkod mo'y gamitin mo lamang. Ikaw ang mahayag, ikaw ang nagakila, ikaw ang nag-agat matas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Tayong lahat ng Diyos ay magsabing Amen. Sumigaw po tayong Hallelujah! Oh, glory to the Lord! Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, isa pong napakalaking pribilehiyo na nandito tayo. May mga ginamit ang Diyos. Ang Holy Spirit ay patuloy po tayo binibigyan ng desire upang tayo po ay patuloy na sumamba sa Diyos. Amen po ba? Huwag ninyong sayangin ang inyong mga oras sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Sapagkat ang Diyos natin ay mas dakila sa lahat ng bagay. Amen po ba? It is impossible to please God without faith. Sino po ba ang may pananampalataya nito? Taas ang kamay. Bakit konti lang tumaas? Sino ang may pananampalataya sa Diyos? Tandaan ninyo, lagi yung isipin na iyang pananampalataya na yan ay pangmalalahan. Kahit ako na mensahe sa umaga ng ito, it's all about faith. Alam ko po na madalas na po itong narinig, madalas na po itong ibinigay sa akin. Sapagkat ang importante po sa ating mga kapatid, despite sa lahat ng nangyayari negatibo, nandiyan pa rin ang pananampalataya. Sapagkat ang sinasabi po ng Romans chapter 1 verse 17, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Sapagkat ang pananampalataya na nasa atin ngayon, ang pundasyon niya ay ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya na mumula sa pakikinig natin tungkol kay Kristo na pinapangaral ng mga mangaral. Kaya kinakailangan natin bigyan ito ng importansya at ng kaseryosohan. Ano po ba ang pananampalataya sa inyong palagay? Ang sabi po ng Biblia, what is faith? Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ang pananampalataya kapag tagal ng mga bagay na hindi mo nakikita, ito ang kasigurudan ng mga bagay na iyong hinihintay. Kaya po mga kapatid, napaka-importante ng pananampalataya sa mga pananampalataya. Sa inyo po ba? Yan, no? Kaya nga po mga kapatid, sa Bible po, meron po akong nakita na balakid sa pananampalataya. May mga pangyayari kasi sa buhay natin na minsan hindi natin lubos sa mag-isip. Minsan ayaw natin pero nadaganap at nangyayari. Doon po sa aklat ng Bilang, chapter 12 and 13, meron pong pangyayari nun na kung saan inutusan ni Moises na tiktikan o tignan yung lugar na kung saan kanila pong pupuntahan at magiging kanila na pinangako sa kanila ng Diyos. Si Caleb po ay isa sa 12 pinadala doon. Yung kasama po niya, iba po ang nakita. Si Caleb, iba rin ang nakita. Ang sabi ni Caleb, kung babasahin po natin sa Numbers chapter 13 verse 28, sabi niya, yung mga taong nakatira doon ay malalaki, mga higante. Sapagkat yung lugar na yun ay binubukulan ng gatas at ng pulot. Alam niyo po kung pinag-aralan mo po yung gatas at pulot na yun. Alam niyo po itong sumisimbolo sa kayamanan, sa health, na kapag ito po ay gamot. And then, marami pong prutas doon.
example po. Sample po nung mga nandoon. Ibig sabihin po na maganda po yung lugar na iyon. Pero ang balakid, mayroon pong mga nakatira na mga higante. Lalaki. Ang sabi ni Caleb, no? Ang sabi ni Caleb, ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya natin silang lupihin. Kahit alam niyo malalaki, pero sabi ni Caleb, puntahan natin, angkinin natin sapagkat kaya natin sila. Pero yung sinasabi po ng mga kasamahan niya, hindi din natin nila kaya. Kapagkat tayo ay gatuhod lang nila. Kung titignan po natin, si Keroli, matanggal si Keroli, di po ba? Kung titignan po natin, kung i-visualize po natin, si Keroli ay gatuhod lang po ng mga nandoon. So kung ititignan mo po, kung i-visualize mo, kagaang kalaki yung mga nandoon. Amen? Sapagkat sila po ay lahi ni anak nasa lahi ng Nephilim, yung mga higante ng araw, ng panahon ni Noah. Kaya nga po, kung titignan po natin, dalawa ang uri ng ulat na nakita natin. Doon sa mga kasama ni Caleb, ang sinasabi po nila ay negatibo. Hindi natin sila kaya. Lalamunin nila tayo ng buhay. Tatanungin nila tayo. Tatapatan lang nila tayo. Pero ang sabi ni Caleb, hindi kaya natin. So kung titignan po natin mga kapatid, ano ang pagkakaiba ni Caleb at doon sa 11 niyang kasama? Si Caleb, ang tinitignan niya ay yung pinangako ng Diyos. Di po ba? Pero yung mga kasama niya, ang tinignan yung mga balakid para makamit nila yung lupang pangalan. Kung titignan po natin sa panahon po natin ngayon, ay ganyan din tayo. Sa buhay natin ngayon, ay napakarami ng mga bagay-bagay na humahadlang sa ating pananampalataya. Doon po sa nais ng Diyos na ating makamit na dapat nating pinangahawakan. Subalit dahil nga po sa nangyayari, tayo po ay nagkakaroon ng agam-agam. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa atin, manampalataya lang tayo, makakamit natin ang mga pinangako ng ating Panginoon. Sapagkat, alam niyo po ba, mga kapatid, fear has different seeing things in our life. Ang takot ay nagbibigay ng ibang direksyon kaysa sa direksyon na ibinibigay sa atin ng Diyos. So nawawala yung bisa, ang kapangyarihan ng pananampalataya kapag tayo po ay natatakot. Kaya no matter what, anuman ang mangyari, manatili panghawakan po natin ang pananampalataya. Amen po ba? Madali tayong mag-discourage at mag-give up. Paano naman po kaya mga kapatid? Kung ang ating titignan, kung paano tinitignan ng Diyos ang mga sitwasyon sa buhay natin ito. Lagi niyong tatandaan na kapag matatag ang pananampalataya ninyo sa Panginoon, paliliitin nito ang malalaking problema. Why? Sapagkat mas malaki ang Diyos natin kaysa mga problema meron tayo. Amen po ba? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kung sa tao, ang sabi nga ng Panginoon sa Mateo 19:26, kung sa tao ay hindi magagal o mangyayari, sa Diyos walang imposible. Kaya yung Diyos na sinasamba mo, sinasampalatayanan mo, kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng tao. Manampalataya ka lang. All we have to do is just trust the process. Tandaan niyo mga kapatid, sapagkat ang buhay natin dito ay hindi po katulad ng inaasahan ng iba na kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon, hindi na tayo magkakaroon ng problema. Hindi po. Ang mga anak ng Diyos, ang problema sa buhay ay nagiging katakagan natin. Di po ba? No? Faith open door for miracle. Sapagkat ang Diyos lagi po siya gumagawa ng
himala sa buhay natin. Katulad ko po, ang dami ko na rin pong pinagdaan ng problema. Katulad ni nanay, no? Ako din po yung nagkasakit. Pero isa lang po pinanghawakan ko, ang pananampalataya sa Diyos. Wala tayong magagawa sa mga bagay-bagay, pero ang pananampalataya sa Diyos may magagawa. Amen po ba? No? Sabi nga ng Panginoong Yesus, sa Marcos 11:22, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa verse 24 ng Marcos 11, ang lahat ng bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsasampalataya kayo, ay ito'y natanggap na ninyo at ito'y sasabihin niyo. Ganun po ang Panginoon. Napakarami po ng pangako ng Diyos. It's approximately around 7,000 promises of God. Ang lahat ng iyon ay para sa ating mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, sabi ng Panginoong Yesus, alinsunod sa iyong pananampalataya, yun ang magaganap at mangyayari sa iyo. Faith unlocks all the promises of God. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him the amen is spoken by us to the glory of God. Ang sabi diyan, sa dinami-dami-dami ng pangako ng Diyos, yan ay oo kay Kristo Jesus. All we have to do is just say amen. Sapagkat ang amen is the highest form na ikaw ay umaakoy sa Diyos. Di po ba? Mga kapatid ko, ang pangako ng Diyos ay para sa ating lahat na nananampalataya. Sabi diyan, yes in Christ. Kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, even though na nag-i-exist pa ang mga problema sa harapan mo, lagi mong tatandaan, may pangako ang Diyos. Sabi ko ng Panginoon, Matthew 11:28, come to me. Di po ba? Ang dapat po natin lapitan ay hindi tao, kundi ang dapat po natin lapitan ay ang Panginoon. Sabi niya, come to me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest. Kaya nga ang sabi niya nga po sa verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Meron ka rin burden, pero light. Why? Kasi yung problema, nagiging magaan ka lang sapagkat alam mo may pag-asa ka sa Diyos at kasama mo ang Diyos sa lahat ng nagaganap at nangyayari sa iyong buhay. All we have to do is just trust the process. Kaya alam niyo po ba, kapag nag-pray po tayo, may problema ka ngayon, kayang solusyonin niya ng Diyos. Ano man ang problema natin. Alam mo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi lang po mga matapat, hindi lang po nanay at tatay ang nagmong problema. Pati po mga bata ngayon, ang gulo-gulo na ng mundo. Nakikita po namin mga bata ngayon, nagkagawa na po nila yung hindi dapat nilang gawin because of social media. Masyado na po silang exposed. Kaya po, tayo mga magulang, panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ang sabi po sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine. All we can ask or imagine. Sabi dyan, lahat ng iyong inihingi at inaasam according to His power that is at work within us. Ano po ba yung kapangyarihan ng Diyos na nag-aaral sa atin? Ano po ba yung Diyos na kumikilos at gumagalaw sa buhay natin? Di po ba pananampalataya? Therefore, kung ano ang iyong pananampalataya sa Panginoon, yan ang magaganap at mangyayari sa iyo. Isipin mo lagi na mahal ka ng Diyos, ipagtatanggol ka ng Diyos,
Hindi ka pababayaan ng Panginoon sapagkat kayang gawin ng Diyos na solusyonan ang mga problema natin mananampalataya ka lamang. Sabi nga dito, we are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Mga kapatid ko, sa magkabi-kabila sa buhay natin ngayon, ang dami-dami ng mga problema. Pero ang sabi, diyan, hindi ka magagabi. Kung minsan nag-ailangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa sapagkat ang pag-asa natin ay ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Tandaan niyo po, kapag ikaw ay mananampalataya, ang kakapin mo ay ang mga mananampalataya katulad mo. Amen po ba? Hindi mo alam, may mga nananalangin sa atin, may mga dumudulog sa Diyos, kaya po mas powerful po ang mga mananampalataya. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, na ibubuwal, ngunit di tuluyan na ilulog mo. Bakit po kaya? Sapagkat ang kanang kamay ng Diyos ang siyang nagtatayo sa mga umaasa at ang pag-asa lamang ay ang Diyos. Sabi ko po dati sa inyo, hayaan ninyo na ang Diyos ay maging Diyos ninyo. Huwag ang ibang bagay. Once again, mga kapatid ko, manampalataya lang tayo sa Panginoon. Huwag tayo bibitiw sa Diyos. We have to just trust the process. Sapagkat ako po'y naniniwalang lubos sa mga bagay-bagay sa buhay natin, napakahalaga ng pananampalataya sapagkat ito po ang ating kapangyarihan. Even si Noah, nung time na siya po ay pinagawa ng Diyos ng arko, walang ulan, hindi naman bumaba sa lugar na iyon, at pinagawa pa siya ng Diyos ng arko sa tuktok ng bundok. Kung titignan po natin, pwede niyang tanggihan, pero hindi niya tinanggihan. Sinunod niya ang Diyos. Nanampalataya at maniwala siya sa Diyos. Nakabaha po ba o hindi? So, naganap at nangyari ang sinabi ng Diyos. Kaya kapatid, lagi mong iisipin at tatandaan, ilagay mo sa isip mo at sa puso mo na ang mga pangako ng Diyos na sinabi niya, gagawin niya sa buhay mo. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Huwag lang po tayong bibigay, huwag lang po tayong bibitiw, manampalataya po tayo. Ang ating pananampalataya sa Panginoon ay napakahalaga. Kung gusto po ninyo, makakuha po kayo ng tip about faith. Punta po kayo, basahin niyo po yung Hebrews chapter 11, whole chapter. Makikita niyo po roon. Ang lahat ng pananampalataya ay nandoon patungkol sa pananampalataya. Why? The power of faith will help us strengthen our confidence in God's promises. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay palalakasin, pagkakabit din ng ating buhay sa ating Panginoong Diyos sa mga pangako niya. At lagi pong tatandaan mga kapatid na napakahalaga po natin sa Diyos. Sapagkat tayo po hindi iniiwanan ng Diyos. Hindi niya pa tayo pinababayaan. Sino po muli kong pinabayaan ng Diyos? Tanong ko po, sino po sa atin ang hindi na kumakain? Taas ang kamay. Yung wala nang maisanin, taas ang kamay. Yung wala nang maisuot, wala. Di po ba? Palampakan natin ang Diyos. Mabuti siya. So, ibig kong sabihin mga kapatid, na hindi nagkulang ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos. Tayo nang nagkulang. Ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Sa anumang pamamaraan,
Ipinoprovide ng Panginoon ang ating pangangailangan. Sabi nga po ng ating kapatid na nag-mention ko kanina, bigay mo na. Amen po ba? Total nabasahan na tayo, magkakabasahan na tayo sa pananampalataya. Amen? Total. Naligo ka na lang din sa pananampalataya. Sumisid ka na. Sapagkat kapag gano'n ang ginawa natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay sa atin. Saan man tayo pumunta, ano man ang gawin natin, mga kapatid. Bibigyan tayo ng Diyos dati ng pag-asa. Alam niyo po mga kapatid, isang maikling testimony na kapag ako po noon, nung time na ako po ay walang pera sa bulsa, kundi pamasahe pa uwi. Doon po sa may EDSA, doon po sa Axe Theater, dito po sa may Aurora Boulevard, papuntang Baliwag Transit. Meron po rong bakangking lote, meron po rong may pader doon na may nakalagay. Come to me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest. Alam niyo mga kapatid, kapag binabasa ko po yun, nagkakaroon po ng kagalakan ng puso. Nananampalataya ko sa Panginoon during that time na kahit ako po'y walang pera, nananampalataya isang araw, tutugunin ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ko. Lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Pero kapag ibinigay na ng Lord sa iyo ang katugunan ng panalangin mo, ng nais mo, ng desire ng puso mo, huwag mo naman siyang kalilimutan. Amen po ba? We have to give Him back all the glory. Kaya nga mga kapatid, ano po ba ang kahalagahan ng pananampalataya? Una, walang hanggang pananampalataya. All we need is anchor that holds our life during the storm of life. Ang kinakailangan lang po natin ay yung angklahan natin na matibay na angkla na magbibigay sa atin ng kalakasan pag dumating po yung unos ng buhay. Sapagkat kapag tayo po ay nanangan sa takbo ng mundong ito, mabibigo po tayo. Pero kapag ang angkla natin ay sa pananampalataya sa Diyos, dumating man ang anong unos sa buhay, hindi ka makikilos. You will not be shaken and you will not be moved because of your faith in Jesus Christ. Ang kahalagahan ng pananampalataya, walang hanggang pananampalataya. Ang sabi po diyan, sa isang manang di nasisira at walang dungis, hindi umuupas na nilaan sa langit sa inyo. May pangako ang Diyos. Isang manang hindi nasisira, hindi umuupas. Mananatili. Saan? Sa langit. Ang sabi po dyan, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Iniingatan ng Diyos ang kanyang pangako sa bawat isa sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Pero kapag tayo nag-alinlangan sa Panginoon, yan ang problema. Kapag hindi na natin itinoon kay Jesus Christ ang ating mga paningin, nagkakaroon na po tayo ng problema. Kaya nga ang sabi ng Bible, we must look unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kapag si Jesus ang nasa isip mo, kapatid, tandaan mo, kahit existing ang problema mo, may lakas ka ng loob dahil may pananampalataya ka sa Kanya. Tandaan nyo,
Isang manang di nasisira, walang dumis, hindi kumukupas ang sa iyo sa pamamagitan ng pag-iingat, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanong ay hindi kung may pananampalataya ka, kapatid. Sapagkat lahat ng tao may pananampalataya, even atheist, Buddhist, Muslim, at marami pa pong mga reliyon, may pananampalataya po sa tayo. Iba ang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang talino, sa pamamagitan ng kanilang lakas. Yan ang pananampalataya. Pero tayo mga anak ng Diyos na nagbasa ng Bible, ang pananampalataya natin, anak kay Kristo Jesus. Amen? Ang tanong ay hindi kung may pananampalataya. Ang tanong, ano ba ang pundasyon? Saan ba nakakangkla ang pananampalataya mo? Kaya nga sabi ko kanina, sa Romans 10, ang pananampalataya nagbubula saan? Sa pakikinig tungkol kay Kristo. Doon po dapat iangkla ang ating pananampalataya. Tatlong bagay. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi po mawawala. Faith in Christ is imperishable. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari pananampalataya kay Kristo ay hindi mawawala? Hindi masisira. Ang sagot, nasaan si Kristo ngayon? Nasaan si Jesus Christ ngayon? Nasa langit. So, ibig kong sabihin ng ating pananampalataya ay hindi mawawala kapag ito po ay nakay Kristo. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga salita na kinakailangan ilagay po natin ang ating kayamanan o hangarin po natin ang kayamanan sa langit na hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng amagin o masira. Kailan po ba? Kaya nga mga kapatid, kay Jesus natin dapat ibigay o iangkla ang ating mga pananampalataya. Only the kingdom of God will remain forever. Ang lahat-lahat po mawawala, masisira. Pero yung pananampalataya mo, hindi masisira. Pangalawa, our faith in Christ will be uncorrupted. Narinig na po ba yung phrase na absolute power corrupts absolutely? Kailan po ba? Absolute power corrupts absolutely. Yan po ang problema sa mga tao. Yan po ang pinagmumulan ng mga problema ng kasalanan ng mga tao. Di po ba ang daming politiko sa umpisa, ang ganda po ng kanilang mga pangako, ang ganda po ng kanilang ginagawa. Pero kapag yung incorruptible na po, yung mga bagay na kalinaan na, ang pumasok sa buhay nila, nawawala na po yung tuloy na paglilingkod nila. At napapalitan na po ito ng maling paglilingkod sa kapwa. Ganyan po ang nangyayari. Hindi lamang po sa Pilipinas. Kahit saan bansa nang nangyayari at nagaganap yan. Therefore, if we place our faith to the leader or in the leader of the country, just a matter of time, masisira ang mga pinangako po nila. So, balik kapag ang ating pong pag-asa ay ibibigay natin sa Panginoong Yesus, tandaan po ninyo, yan ay mananatili magpakilanman. Pakinig po kayo. God has absolute power, but it is uncorrupted. There is no pride or ego in the power of Christ. Yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi po pwedeng i-corrupt yan. Sapagkat ang Diyos natin ay matuwid. Ang Diyos natin ay dakila. Kapag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Sa pangwalang hanggan, mga kapatid, si Jesus,
ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya nararapat na i-angkla mo ang pananampalataya kay Jesus. Amen po ba? Pangatlo, ang ating pananampalataya is unfailing. Sa panahon natin ngayon, ang dami-dami na pong pagbabago nangyari. Ang dami-dami na pong mga uso. Kahit mga Kristiyano, nakikiuso. Amen? Kung babalikan po natin ang buhay po natin, 10 years, 20 years back, di po ba? Ibang-iba compare po natin ngayon. Ibang-iba na po. Yung style, sabi po dito, yung kasuotan, yung hairdo, yung mga gadgets. Way back 1990, babalikan ko lang po. Alam niyo po sa totoo lang, no? Kahit minsan sa panaginip, nare-recall ko po, bumabalik po yung dati kong buhay sa Saudi Arabia. Ibang-iba po kami noon. Kapag tatawag po kami sa telepono, sino pong galing dito sa Saudi? Nasa kamay. Ako lang yata. Alam niyo po, pag sa Saudi Arabia, pag tatawag ko noong araw, yung telepono po roon, yung nilalagay mo ng piso-piso. No? At habang ikaw po ay tumatawag, kinakailangan lalagay mo na po ng piso-piso ganun. Tapos nausap po yung cellphone na yung po bang didayan lang. QWERTY, sabi nga nila. Tapos, kapag ikaw ay gagawa ng mensahe sa pamilya mo, susulat ka na napakahaba. Tapos kung gusto mo voice naman, voice tape. So, sa madaling sabi po, matindi po o mahirap ang komunikasyon. Eh ngayon po, di ba kahit nakahiga ka, kausap mo yung mahal mo sa buhay sa abroad. Di po ba? Yung pananamit noon, yung hairdo noon, yung mga style ng buhok noon, simple lang. Ngayon talagang meron ng 7, 8, 9. Iba-iba na ang nadadalapat nangyayari. Ang mga bata noon, grabe, sitsikan mo lang. Okay na yan. Sitsikan mo lang. Tumatakbo na yan. Pagpatak ng alas 6 ng hapon, yung mga bata, umuwi na yan. Ang panahon natin ngayon, sitsikan mo yung bata, titignan ka lang. Eh, po ba? Utusan mo yung bata, anong sasagot? Pag sinabi mo maghugas ng plato, back ako, nagiging ibon. Tayo, hindi tayo ganun kami. Pag sinabi ng magulang, gagawin natin. So, ang laki na po ng pagbabago ng buhay ng tao. Mga kapatid ko, ang Diyos hindi nagbabago. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung sila ngayon ang kinakanta nila, hawak mo ang beat. Sino po nakakaalam mo? Sino po nakakaalam? Ang daming tumakas ng kamay. Ang hawak natin ngayon, ng mga anak ng Diyos, hawak natin ang faith. Palakpakan natin. Amen. Hallelujah. Ang pananampalataya natin ang magtatakbo sa atin hanggang sa huling araw. Yung mga bagay na meron tayo ngayon, mawawala yan. Pero yung pananampalataya mo, mananatili yan ang pakinaman. Ang panghahawakan po natin mga kapatid ay yung pananampalataya. No matter ano man ang mangyari, yes. May mga kapatid po tayo na sa panahon ngayon ay matitindi po ang mga bayo ng buhay. Pero kumakapit sila sa Diyos.
ang Diyos ang pag-asa nila. Yung angkla ng kanilang buhay ay nasa pananampalataya nila sa Diyos. Nagpapatuloy sila sa Diyos. Bakit? Sapagkat wala silang magagawa. Pero ang Diyos meron. Amen? Yan po ang sa Panginoong Jesus. Kung nagbago man ang mundo, pero ang pananampalataya natin kay Jesus, hindi dapat nagbabago yan. Walang hanggang pananampalataya. Isang manang di nagkukupas, walang dulis, hindi kumukupas, di nasisira. Ang yan po ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Amen? Our faith in Christ is imperishable. Our faith in Christ will be uncorrupted. Our faith in Christ is unfailing. Pangalawa, sinubukang pananampalataya. Sinusubok na po ba pananampalataya niyo? Tandaan niyo po, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, habang tayo po, yung mga paan natin nakatungtong sa lupa, yung pananampalataya po ay susubukin. Iba-iba ang level. Ang sabi po dito, ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang sabi dyan, ikagalak daw natin. Ano daw yun? Yung pagsubok na dinadanas natin, magtatagal po ba? Maikling panahon. Doon sa maikling panahon na iyon, kinakailangan natin magtiis. Sapagkat sa pagtitiis natin, magiging mature tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay dapat nakaangkla sa timeless nature of Christ. Pero may katanungan po. Paano po ba natin malalaman ang ating pananampalataya kay Kristo ay mananatili sa panahon ng bagyo ng buhay? Bakit ba tayo dapat magtiwala kay Jesus? Alam niyo po ba kung bakit, mga kapatid? Sapagkat yan ay hindi ordinaryong pananampalataya. Yan ay sinubukan pananampalataya. It is a tested faith. Tinitreasure ng Panginoon ang tested faith sapagkat kinakailangan madaanan natin yan. Countless people have placed their faith in Christ at natagpuan na nananatili silang matatag sapagkat ang kanilang buhay at kanilang pananampalataya ay nakaangkla kay Jesus Christ. Si Jesus Christ na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Nakita ni Pedro ang kahalagahan ng pananampalataya na ito ay mahalaga. Sabi na po dito, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto na pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw ng pagkahayag ni Kristo. Kaya kailangan natin magtagumpay. Kung ang ginto na nasisira, pinararaan sa apoy, ganyan din po ang ating pananampalataya. Dumadaan sa pagsubok. Ano ang dahilan? Upang makita kung ito po ay totoo. Kung ito po talaga ay dalisay. Pero kapag napagtagumpayan po yan, tandaan po. Ulitin ko po, pagkaano po katagalan ang mga pagsubok sa buhay, may ilang panahon. Ang kinakailangan natin mag-is. Amen?
Alam ko po meron po mga alahero dito. No? Kung titignan po natin yung mga nagmimina ng ginto doon sa minahan, yung po kasi ginto kasama ng bato. Nasa bato po siya, nakakapit sa bato. So ang gagawin po nila, kukunin nila yung bato at yung bato na nakuha lang may ginto ay ipararaan po yan sa apoy, sa matinding apoy upang maging likido. At kapag yan po ay naging likido, maghiwa-hiwalay po ang alin? Ang silver, ang copper, at ang iron. So kahit yung mga dumi, aangat po yun. And then after that, yung prosesong gagawin nila, matitigasin ulit, yung natanggalan na po nila ng mga ibang elemento, and then same process ang gagawin po nila. Ano po kaya ang intensyon ng mga nagkikinto kung bakit paulit-ulit po nilang palalambutin, gagawing liquid, patitigasin, tapos same process para makuha po nila ang purong ginto. Di po ba? Amen po ba? No? Mga kapatid ko, kung ang magiginto, ang gusto niya is makuha niya ang tunay na ginto. Kapag ang mga impurities o yung mga ribaba o yung mga dumi, yung ibang mga elemento ay lumutang at mawala doon sa gintong iyon, masasatisfied siya na yung gintong nakuha niya ay purong ginto na. At ito po ay may bibenta niya po ng mahal. Sabi ni Pedro, faith is like gold. Ang pananampalataya ay katulad sa ginto. Kapag ito ay sinubukan, it will begin to bring the impurities to the surface. And when impurities are removed, yung pananampalataya mo is the same process. Kapag tayo po ay nasusubukan sa proseso ng pag-aayos ng ating buhay sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan at nananatili kang matatag, nagtagumpay ka sa buhay nito. Amen po ba? At mas magiging matatag ka. Ang tao, tinipressure po nila ang ginto. Kahit gold-plated nga lang ngayon eh. Tinipressure nila yan. 1K, 2K, 3K, 18K, 21K, 24K. Alam niyo po sa Saudi Arabia, ito pangalaki. At chapel natin, makikita mo puro ginto po yan. Malulula ako sa ginto. Tandaan niyo, pag nasa langit na tayo, lalakaran na ng natin ng ginto. Amen po ba? No? Yan. Kung ang ginto ay mahalaga dito sa lupa, mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto. Bakit po? Ang ginto ay mawawala, pero ang ating pananampalataya ay mananatili magpakailanman. Ang ating pananampalataya ay siyang magiging dahilan upang makatapos tayo sa buhay na ito papunta doon sa lupa, sa bagong lupang itinangako ng Diyos sa pangwalang hanggan. Ang ating pong pananampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglilibing at pagkabuhay na mabuli ay napaka-importante sa ating mga kapatid sapagkat dyan tayo mapupunta sa langit at yan ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Our faith is in something eternal, not in something that can be destroyed. Ang ginto pinahalagan pero nasisira yan. Ang pananampalataya mo kapag yan ay nasubok, mga kapatid, walang aagaw sa inyo. Amen po ba? Yan. Mahalaga po yan. Our faith should reflect Jesus. Katulad po ng mga
giginto. Pag nakita na po nila sa bara ng ginto na nagre-reflect na po yung kanilang image doon sa bara ng ginto, ganyan din po sa atin. Kapag si Kristo na ang nakikita sa iyo, mga kapatid, sinubukang pananampalatayang meron ka at si Kristo na ang nakikita sa iyo. The end result of a Christ-centered faith sa ating buhay, ang siyang mag-mold sa ating buhay nito. Siya yung uhukis sa atin at sasabihin ng tao, naglalakad ka kahit hindi ka nagsasalita na ikaw ay mananampalataya. Sasabihin nila na ang tao ito ay matuwid sa harapan ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay mag-uumpisang maging malalim sa pagkilala sa ating Panginoong Yesus at sa ating buhay ay mag-uumpisang magbago po iyan. Tandaan niyo po yung mga kapatid, our life begins to reflect the image of Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Magiging Christ-like po tayo. That is the intention of God. Yan po yung intensyon ng Diyos Ama natin na maging kawamis tayo ng kanyang anak sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. No? Dapat ang sentro ng ating pananampalataya ay ang pag-ibig natin kay Kristo Jesus. Ang sabi ko dito ay hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y napuumapaw ang inyong puso, ang kagandakan na di kayang ilarawan ng salita. May tanong ako sa inyo, sino na po ba ang nakakita kay Kristo? Taas ang kamay. O may tumataas isa. Sino po ang nananampalataya kay Jesus kahit di niya nakita? Sino po ang nagmamahal kay Kristo kahit hindi pa niya nakikita si Kristo? Yan ang mga anak ng Diyos. Importante na tayo po ay nananampalataya sa Panginoon kahit hindi natin siya nakikita. Sinabi yan ng Panginoon Jesus kay Tomas. Sabi ni Tomas, mas mapalat ang taong hindi nakakita, pero nananampalataya. Kaya mas mapalat po tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mapalat ka. Dahil hindi mo pa nakita si Kristo, mahal mo na siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Faith is speaking sure. Ang pananampalataya kapatagan ng mga bagay na ating inaasahan at kasiguraduhan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Even though hindi po natin nakita si Jesus, pero mahal na mahal natin siya. Even though hindi pa natin nakikita si Jesus, pero nananampalataya tayo sa Kanya. Yan ang pananampalataya. The essence of faith doesn't require seeing it or meron pong pruweba. Pero ang sinisigurado dito, kapag mahal mo ang Diyos, may pananampalataya ka, sigurado ang iyong kalalagyan sa langit. Kaya nga po mga kapatid, mapalad tayo. Amen? Mapalad po tayo. Pangatlo, tunay na pananampalataya. Ang sabi po dito, tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at papaano ito mangyayari. At ang panahon ito ay tinutukoy ng Espiritu ni Kristo. At ang parangal na kakamuhin niya.
Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ayon sa tagapangaral ng mabuting balita. Yan po ang ipinapangaral namin, ang mabuting balita ni Kristo. Na kapag kayo nananampalataya kay Kristo, may pag-asa po kayo. Kung kayo nananampalataya sa Panginoong Yesus, may buhay na walang hanggan po kayo. Yan po ay matagal na pong hinula ng mga propeta, pero ang sabi po yan, hindi po para sa kanila, kundi para sa atin. Tayo po yung beneficiary. Amen? Kaya nga po palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ang pananampalataya ni Pedro sa ating Panginoong Yesus ay walang hanggan. Mahalaga ito. Hayag at punong-puno ng pagmamahal. Ang tanong ko po, ganon din po ba ang ating pananampalataya sa Panginoon? Mahal niyo po ba si Jesus? Patunayan ninyo. Patunayan ninyong mahal niyo ang ating Panginoong Jesus. Na sa pamamagitan po, kapag kayo ay dumadanas ng pagsubok, hindi po magbabago ang pananampalataya. Kapag ako po'y naniniwalang lubos, na hindi kikilos ang kamay ng Diyos kung anong meron ka ngayong problema, kikilos ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung paano sinabi noon sa Book of Isaiah, ipapanganak ng lalaki, batang lalaki, tatawagin siyang kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, prinsipe ng Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. Ang tanong ko po, nangyari po ba o hindi? So, sa madaling sabi po, mga kapatid ko, buksan po natin ang ating mga mata na lahat ng ipinangako ng Diyos mangyayari sa iyo. Amen po ba? Magkaganap yan sa iyo. 100% sure sapagkat ang Diyos ang nangako. May mga tao sa katawan natin ngayon na hindi na po alam kung saan po pupunta. Hindi na po nila alam kung saan sila susunod sapagkat magkabi-kabila ang presyo. Pero tandaan niyo po, kung tayo po'y nananalig sa mga pangako ng Diyos, isa lang po ang sisiguraduhin natin. Our help is on the way. Amen? Yung tulong natin mula sa Diyos ay parating na. Sabi ng Panginoon, angkinin mo na. At yan ay nasa iyo. Our faith should be built upon Jesus. Naniniwala tayo sa Kanya, sa mga katunayan, sa katuparan ng mga propet, ng mga propesiya sa lumang tipan. Naniniwala tayo na anuman ipinangako ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid, ay magaganap at mangyayari sa atin. Tandaan po ninyo, ang Panginoon, ang mga anghel, ang sabi po dyan, nauunawaan ng mga anghel ang mga nagaganap at nangyayari. Since the beginning, ang anghel na po ang nakatunghay sa mga naganap at nangyayari sa mundong ito. At natutuwa ang mga anghel na makita pa po, mga kapatid, ang gagawin sa iyo ng Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo po yan. Sila po yung magpapatunay. Sila po yung saksi sa mga naganap at nangyayari noon. At sila rin po magiging saksi sa mga mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Our time para hawakan natin 100% ng pananampalataya ay hindi po mamaya, hindi po bukas. Hindi po sa isang tao o sa isang buwan. It is now. Mahal niyo po ba si Jesus? Manampalataya kayo sa Kanya.
lagi kong tatandaan na kapag kay Jesus Christ ninyo inangkla ang inyong pananampalataya, mananatili yan. Hindi po iyan matitilan. Sapagkat siya po yung sandalan natin. Hallelujah. Marami na po mga tao, putik na po natin babasahin po natin sa Bible. Marami pong tao ang ibinigay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Like Abraham. Nung sinabi ng Diyos, nung si Abraham po mga kapatid, ay nandoon sa piling ng kanyang mga magulang. Mayaman po kasi sila, marami po sila mga alagang ayon. At kumakain po siya ng masasarap na pagkain. Amen? Kumakain po siya ng masasarap na pagkain. May sibuyas, may kamatis, may bawang, may luya, marami po sila mga hayop na pwedeng kainin, marami po silang gulay. Pero isang araw, sinabihan po siya ng Diyos dahil matatagpo ang pananampalataya niya sa Diyos. Abraham, pumunta ka ron sa lugar na iyon, doon ka papalagi. Pero nung tinitignan ni Abraham yung lugar na tinuturo sa kanya ng Diyos, ang nakita niya, disyerto. Amen? Disyerto yung nakita niya. Ngayon nandoon sa pagitan ng pangako ng Diyos at na kinakatayuan niya, disyerto po yun. Pero alam niyo nakita ni Abraham, sabi niya nito, for he was looking forward to the city with foundation whose architect and builder is God. Yan po yung nakita ng pananampalataya niya. Hindi yung disyerto, hindi po yung balakid na katulad na sinabi po nung kasama ni Caleb, hindi malaki, higanti sila. Pero si Caleb, hindi, kaya natin sila. Sapagkat ang nakita ni Caleb ay yung pangako ng Diyos. Ganon din ang nakita ni Abraham. Yung pangako ng Diyos, despite doon sa hindrances, doon sa balakid. Ang pananampalataya, faith, ay nakikita mo hindi yung hadlang, kundi yung blessings mula sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid ko? No? Si Pablo ganoon din. No? Sabi ni Pablo, ang dami-dami niya po naging problema. Pinersecute siya, pinilanggol siya, nilatigo po siya, maraming beses po siya na-shipwreck, nasira po yung barko na sa kanya. Pero ito po yung bandang sinabi niya, bandang niya. I fought the good fight, I have finished the race. Ano po yung pinanghawakan niya? Nanatili ako, pinanghawakan ko ang pananampalataya. Kaya po tayo ng pananampalataya. Mga kapatid ko, huwag kayong bibitin sa pananampalataya. Sapagkat kahit ngayon, yung pananampalataya na yan, ang siyang magtatagpos sa atin, sa ating bukas ng may katagumpayan. Kaya nga po, ang dapat natin gawin, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorned its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Even si Lord Jesus Christ ay nagbaka din. Si Jesus Christ ay pinahirapan din, ipinako sa krus. Pero dahil sa kanyang pagsunod sa Ama, nasaan po siya? Nasa kanan ng Diyos. Amen po ba? Sabay-sabay po natin basahin mula sa puso natin. 1, 2, 3. Without faith, it is impossible to please God. Not bukas, not sa isang buwan, not sa isang taon. Now is the time na pagkatindi natin hawak ng oras. Without faith, it is impossible to please God. Gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos? Manampalataya. Ayaw mong lahat ito ngayon, mga kapatid. Palampakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Panginoon, at napakadakila mo sa amin. Salamat po sapagkat ang dami-daming tao. Pero isa po kami sa pinili mo upang sumampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. At dahil po, Panginoon, sa mga pangako mo, alam po namin magaganap at mangyayari ito. At alam po namin, Panginoon, na ang mga anak mong sumasampalataya sa iyo ay hindi mo bibiguin. Panginoon, alam po namin, Panginoon, hindi dumadaan kami sa mga pagsubok. Pero kung sabi po, Kapag Pedro, magalak kami sapagkat ito po'y saglit lamang. Mas mahalaga ang pananampalataya namin kaysa sa kayamanan sa mundo ito. Sapagkat alam po namin na doon kakikilos at gagalaw sa buhay po ng bawat isa. Hinihiling ko po, Panginoon, kung paano hiningi ng mga apostol mo, ng mga alagad mo, Panginoon, ng time na sila po ay nag-request sa iyo. I-request ko rin po ito para sa mga kapatid ko. Panginoon, dagdagan pa po ang aming pananampalataya. Dagdagan pa po ang pananampalataya ng bawat isa upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyong Panginoon. Maraming salamat po. Maging pag-asa sa bawat isa ang mensaheng ito. Na sa pamamagitan ng aming pananampalataya, even doon dumadaan kami sa mga bagay-bagay sa mundo ito na hindi namin gusto. Pero Panginoon, alam po namin magtatagumpay kami ng dahil sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, Diyos. Salamat, Santong Espiritu. Sa pangalan ng Jesus, tayo lang magsabi. Amen.